Okay, dako na tayo sa ating mga issue sa Pilipinas na kung saan itong 32 billion para sa concert versus 11.2 billion na specialty hospital. Few days ago, nagkaroon ng meeting ang Department of Tourism, itong si Frasco, at ang Clark, okay, ang Clark International Airport Corporation, right? Okay. So, mga palangga, at nagkaroon sila ng meeting kung saan pinag-uusapan nila yung plano nila na magkaroon ng worth 32 billion na stadium dyan sa Clark na. Imagine niyo para daw ito sa pag-concert ni Taylor Swift at Coldplay na favorite ni Marcos Jr. Then, you compare kung ano yung takbo ng gobyerno ito. Tandaan ninyo mga palangga, ito ay gagamit ng pondo ng bayan. Okay? Gagamit ng pondo ng bayan itong mga proyekto na ito. Kaya dapat itong mga project na ito, mga project na mga iniisip nila, dapat aligned ito sa taong bayan. Okay? Kung sino ang makikinabang. Diba? So, nag-meeting ang Clark International Airport Corporation with Frasco na magtatayo nga sila nitong world-class, di ba? World-class na pagdadausan ng mga konsyerto, okay, ng nila Taylor Swift at ng Coldplay at iba pang mga performers in the future. Okay? Doon sa kanilang pag-meeting, actually nakita ko sa post ni SAS, ay gumamit sila ng stock footage. Gumamit sila ng stock footage which is, okay, mga palangga, okay, ito ay binase nila dito sa San Diego. Kinuha nila yung photo na yun sa hindi original, kumbaga, buti sana kung parang inan lang nila, parang dinrawing ba yun? Basta na yun yung future dream nila. Kaso ninakaw na naman nila yung stock footage na yun, yung picture na yun, dito na naman sa Amerika, mga itan. Nakakaano talaga, nakakaloka at hindi talaga, wala talaga sa ayos itong gobyerno ni Bangag at itong sila Frasco at itong Clark. Dahil, mga kababayan, hindi sila nag-iisip, okay, na gumamit ng mga pictures na hindi sila mabubuking o hindi sila mapapahamak dahil nga ito ay copycat. Copycat or ninakaw nila yung pictures. Okay lang yun kung sinabi nila na ito ay hango sa ganitong, sa ganitong model, di ba? Sa ganitong from the library of kaso mga kababayan, hindi nila sinasabi sa taong bayan. Ang akala mo talagang sila ang may akda ng mga pictures na yon. Ito, pakita, hinanap ko yung picture, di ba? O, sabi nila doon, commencement of project development, Taylor Swift concert ready by 2028. Ito yung pinakita nilang picture. Wala naman silang disclaimer, di ba? Kung kanino galing ang picture na yan. So, napag-alaman, okay, ito, na ito ay coming from San Diego Arena Project. Okay? O, yan pala yan. O, yan, galing pa kay SAS yung post na yan. Okay, here's my point of view. Wala silang explanation sa taong bayan na ito ay ninakaw nila yung picture. Okay? Now, nabuking sila. Okay, nabuking sila na ninakaw. So, may explanation na naman sila ng bonggang-bongga. Okay, pag-usapan muna natin yung explanation o ang pagpapaliwanag ni Frasco. Dito pa yun. Ano ba yung pagpapaliwanag ng hitad na yun? Okay. Ito yung kanyang paliwanag. Dahil nabuking, nag-explain. Okay, ang sabi ng hitad, statement of the Department of Tourism. The Department of Tourism, we'll see. Ito yata yun. Ito ba yung statement niya? Okay. Now here. Okay. The Department of Tourism wishes to clarify erroneous information circulating online wrongly attributing to the DOT and Tourism Secretary Frasco the imagery used in the presentation of Clark International Airport. Sabi niya,
by President Ari Perez for the Clark Complex in Pampanga, neither the DOT nor Secretary Frasco were involved in the creation or delivery of these plans made presented by Mr. Perez o ng Clark Airport nga palangga. So, kumakawala siya dito. Dahil kumakawala si DOT, Frasco sa pananagutan o maging responsable ka sa pagbibigay ng mga information like pictures. Mga palangga, tapusin ko muna siya. To note, on July 12, 2024, the Technical Working Group session was attended by DOT together with the Department of Transportation, the Civil Aeronautics Board, and the agencies, aviation and tourism stakeholders with the main objective of improving connectivity and optimizing the current utilization of the Clark International Airport. Sabi niya, on his own accord, CIAC President Perez gave a presentation on his future plans for the Clark Complex, including the proposals to construct a facility capable of hosting major events as concert. Sabi ni Frasco, the DOT has requested the CIAC to confirm that neither the DOT nor the Secretary have any involvement in their plans and presentation. Kita mo ang pagiging bangag ng mga ito? Diba? Wala daw silang involvement. Ang Clark Airport is government-controlled corporation. Ang Department of Tourism is a government entity. Diba? Now, hindi po pwede na as a secretary, inimbita ka, syempre, bago naman yung presentation na yan, pinagandaan yan. Hindi naman po pwede, oy, Frasco, bukas kasama ka na. Diba? Ahead of time. May planning, gathering of information, data, Hindi ka pwede dahil nasilip SAS, thank you SAS. Si SAS magaling dyan sa pag-detect ng mga stock photos niyan. Hindi dahil na booking ng mamamayang Pilipino na pinagloloko nyo kami na yung inyong futuristic eklabush na, oh wow, magkakaroon kami ng ganitong klaseng bonggang-bongga, yung pala ninakaw nyo na yung picture na hindi galing sa inyong idea, hindi galing sa inyong konsepto. Ikaw Frasco, hindi ka na nadala. Remember yung we give the world our best. Ilang milyon ang kinita ninyong mga ginayuta kayo. Remember yung stock footage, Frasco, na sinabi mo, hindi nyo kontrolado, yung sa DDB. Okay, nakadahilanan na si Paul Soriano ay niligwak na ni Kuting Jr. doon, diba, sa pwesto niya, as Presidential Communication Advisor. Ngayon, niligwak siya doon dahil sa mga ganong kontrobersya dahil hindi nyo ginagamit yung utak ninyo. Ikaw, Cristina Frasco, di ba? Pinakita ko na yung mga iba't ibang bahay na pinagbibili mo ng bonggang-bongga sa Cebu na kino-question ng inyong mga constituents sa saan ka daw nagnakaw ng pera. Pinakita na natin yan sa mga nakaraang vlog natin. Kung ginagamit mo ang utak mo, hindi ka pwedeng kumawala dito sa kinasasangkutan na kontrobersya ng Clark Airport na ito na kung saan ay naging part ka. Dapat collaborated kayo at mayroon kayong pag-uusap at ang iyong mga technical working group o ikaw, mga tao mo na sayang naman na bilyon-milyon na binabayad namin o bilyon ang pondo ninyong mga ginayup pa kayo, hindi nyo ginagawa yung trabaho ninyo para ititignan nyo bago nyo i-present yan yung mga mga picture na yan, kung accurate ba yan, consistent ba yan. O kung ninakaw nyo yan, then lagay nyo dyan from San Diego Port, San Diego Stadium, o from London Bridge, kunyari, ganyan-ganyan. Diba, ilagay nyo, i-acknowledge nyo kung saan nyo ninakaw yung picture o saan nyo hinango. Hindi yung pag nabuking kayo, ay wala kaming kinalaman dyan kasi Department of Tourism kami. Di ba? Wala kaming pakialam sa Clark. Di ba yung utak ng mga ito? And we're talking about 32 billion pesos po yan. Mamaya i-compare natin dun sa 11.2 billion for special hospital na hanggang ngayon hindi pa nagagawa. Anyway, so dapat bago kung may sentido común ka, Frasco, di ba? Mapapahamak yung iyong ahensya. So dapat both parties
Okay? Bago kayong ngumakngak at magyabang dyan, ay mag-a-agree kayo dun sa information na ipipresent nyo. Tama ba ang bilang kung you're talking about numbers of whatever numbers? Diba? Yung consistency ng balita ay ng information. Diba? With that, wala kayong credibility at talagang kahit kailanman, never kaming magkakaroon ng trust sa inyo kasi wala ka nang credibility eh. Doon sa we give our world our best. Doon sa 50 million, okay, na DDB project doon sa tourism, ano yun, Love the Philippines Act na push, na nabuking kayo doon. Wala kayong credibility, wala nang pagtitiwala ang taong bayan sa inyo dahil hindi nyo ginagawa yung mga dapat nyong gawin na simpleng pag-check ng mga pictures, videos, o documentation, hindi nyo ginagawa. Tapos kapag nagkamali, magsisihan kayo mga julul. Dapat na nag-uusap mga palangga, alam nyo yan. Kahit sa isang ordinaryong kumpanya, di ba, bago kayo, may imbitahin kayong mga private sectors, you have to make sure na yung mga, baka mamaya mag-present pala, paano kung nag-present pala sila ng bomba? Na kunyari, kunyari lang, yung group, Churba Ek ni Lisa Tanas at ng mga kampon yung mga adikto sa Malacanang. Kunwari, biglang nag-present doon. Meron palang loko-loko doon sa technical working group na ilabas yung pulburon. Kunyari. Ngayon, hindi, wala kaming kinalaman yan. Hindi ba yan ay sinasala muna or pinag-uusapan? Okay, ito yung ipapakita natin. So, meron kayong komunikasyon o pag-uusap sa bawat isa na, hey, ito ipapakita natin. Ito yung plano natin, So, ibig sabihin, mga palangga, para maging smooth and also tama yung information na ibinibigay nyo sa taong bayan. Diba? May mga abogado kayo dyan. May, whoever, yung mga staff ninyo na pwedeng magkaroon ng pagsusing, pag-check muna kung meron ba itong mga legal implication kasi may nilabag ba kayo? Kasi nagdakaw kayo ng picture eh. Diba? Nagdakaw kayo ng mga quotes kunyari na ipinresent nyo. Plagiarism yan. What else? Diba? May mga kaso yan na nagnanakaw kayo na hindi nyo kinikredit, copyright, o kung ano pa man na paglabag ninyo, hindi mo ginagamit yung jutak ninyo. Palibasa siguro sabog na talaga kayo sa pulboroni, kaya dapat talaga kayo dyan patalsikin ng taong bayan in the peaceful way. Na hindi katulad dito na manggurgur well, you know what? Hindi katulad dito. Sa Pilipinas, gumugurgur yang mga sindikato na mga kaakibat, kakampi ng bangag na gobyernong ito. Di ba, Frasco, dapat meron kayong agreemento or mutual agreement na, hey, ito na-present natin, di ba? Both parties, di ba? Bawat panig ay nag-agree kasi mamaya nga, ilabas na yung pulburon ni Marcos Jr., di na nasibak ka ng bonggang-bongga. Malay mo yung isang technical isang technical guy doon na part nitong TWG ay isang nasa kanya pala yung video. You know what I mean? So yun yung sinasabi natin palangga na itong gobyerno ninyo ay talagang gobyernong bangag ay wala talaga sa ayos. Now, okay? Ano ang ginawa ngayon ng Clark International Airport? Nag-release siya ng statement. Ito, basahin natin. Hanapin ko. Excuse me. Sabi niya, Clark Airport. Okay? Much ado over Taylor Swift. Excuse me. And for good reason, CIAC is thrilled that its 7 flagship projects, which includes a massive Clark World Convention and Events Hub, has stirred up much excitement at the idea of building a world-class arena where we can host the likes of Taylor Swift and Coldplay. Okay? Natin basahin ito lahat ng balita na ito. Siguro, yung mga importante na lang. Sige, sabi ng Clark International Airport. Okay? Indeed, the Eras Tour has shown everyone an incredible potential of tourism and the MICE industries, meetings, incentives, conventions, and exhibitions to boost
national economies. Maganda naman ang layunin, mga palangga, na i-boost natin ang ating national economies na sinasabi nila, pero mas importante yung pag-build ng mga hospitals para sa ating sick people na hindi na, sick country, sick people na hindi nabibigyan ng tamang atensyon ng bangag na gobyernong ito. Anyway, tuloy natin ang paliwanag nila. CIAC is proud to conceive of this project with the inspiration of the likes of the rising San Diego Sports Arena in California. Gayon pa lang kayo mag-explain na na-booking na kayo. Dapat doon sa inyong press con or meeting, sinasabi nila na you are inspired by this sports arena. Pero kapag nabubuking kayo, tsaka kayo magpapaliwanag, mga linti. Okay. Sabi nila dito, okay, as presented at the second Clark Technical Working Group on the enhancement of the utilization of Clark International Airport meeting, there was no, sabi nila dito, there was no copyright infringement intended in the course of presenting the benchmarks of our project development process to like minds and peers among national leaders and private sector stakeholders. Ay, hindi pa nagre-reklamo yung San Diego, okay? Yung San Diego Arena. Kaya wala pa kayong na-violate na copyright. Kaya siguro ganon. Okay? Ano pang sabi dito? Wala na. Base na article. Anyway, okay. There was no copyright infringement intended in the course of presenting the benchmark for project development process to like paulit-ulit. Alright? Sabi niya, we are grateful to the Department of Tourism, Philippines for their unequivocal support for CLAC and in giving us Okay. Tigilan natin yan. Okay. 32 billion for 2028 para sa pagpa-party-party ni Kuting. Ano po ba ang mahalagang dapat pinagtututukan ng gobyerno? 32 billion pesos po yan. 32 billion na inilalagay ng mga bangag sa proyektong yan na mas marami pa sanang mabibigyan ng tamang kalinga sa ating mga kababayan, katulad ng pinangako ni Bangag Jr. na magtatayo sila ng specialty hospitals. That was, nung pag-upo pa lang niya. Last year, nagbigay siya naglaan ng gobyernong Bangag ng 11.2 billion pesos para sa mga specialty hospitals. Ano yung mga specialty hospitals na sinasabi niya? Magtatayo ng mga kidney hospital, heart centers, kung ano-ano pang mga hospitals na itatayo sa iba't ibang probinsya, Region 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hanggang sa hindi na daw po kayo pumunta sa Maynila para mamasahe kayo, 'di ba? Dahil mga taga-probinsya wala naman kayong bahay sa Maynila, yung iba nga natutulog na lang diyan sa mga gilid ng hospital, 'di ba? Tama ba ako? Natutulog na lang kayo sa gilid ng hospital, kunyari sa PGH, sa heart center, sa kidney center, kasi wala naman kayong uuwian sa sa Maynila. So yun yung layunin sana ni Kuting na napakaganda. Pero isinagawa ba niya? For 2 years, nagkaroon na po ba ng pagbukas ng isa man lang na specialty hospital? The heart center in Visayas, heart center in Bicol, heart center in Davao. Wala. So, mas gusto nilang pag-aksayahan ang 32 billion dyan sa kanilang pa-concert. Although maganda yung proyekto na yan. Kasi to attract, tourists. Bago kayo mag-attract ng turista, mga hunga, mga hangag, mga jotang jenemes, ayusin nyo muna ang airport mismo na walang magnanakaw sa immigration, walang ekstorsyonista, walang nandurukot na mga bag, walang nagtatanin ng pulburon o ng bala o kung ano, walang nagnanakaw ng cellphone. Yan muna ayusin ninyo dahil hindi pupunta ang mga turista sa Pilipinas hanggang Bangag ang presidente ninyo. Ang dami kong nababasa ngayon, tsaka bagsak ang ating tourism. Sino magkakaroon ng interest na mamuhunan? Number 1, mamuhunan at mamasyal sa Pilipinas kung ang crime ngayon ay walang humpay.
pagdurukot ng mga kabataan, pagkurgur sa mga inosenteng tao. Di ba? Nakikita nyo yan sa yan ang mainstream media, yan ang gusto nilang ibalita. Okay? Pero yung mga kinalaman kay Bangag Jr. ayaw nila ibalita. So bago kayo magpundo dyan ng 32 billion na halagang food tragis na yan, na pa-concert-concert, na si Marcos Jr. na Bangag ang makikinabang, ang tanong, magkano kaya ang kickback sa 32 billion na yan? Okay? Imagine niyo nasa utak nila, pangarap to accommodate like Taylor Swift. Hello? Really? Ang naiisip ng gobyerno ninyo kung paano i-accommodate si Taylor Swift, hindi accommodate ang sambayanang Pilipino sa mga sa maayos na ospital para gumaling kayo sa inyong mga sakit. So with that, magiging productive kayo. Ang nasa utak nila, Taylor Swift at Coldplay, hindi yung mamamayang Pilipino. Saan kayo pupulutin, mga kababayan? And yung 11.2 billion na yan, hanggang ngayon, hindi yan na i-deliver ng Bangag Jr. Nasaan na yung 11.2 billion na yan? Imagine nyo, ang sa utak nila, concert, party. At i-cater o i-accommodate ang mga ibang lahi? See? Now you have to speak up. Nasa inyong mga kamay. Nasaan na yung ospital na pinangako ni Bangag? So, ang gusto nila party. Kasi pag may party, may polvoron. Pag may party, may group chuk-chak. Hindi pa sa ganun. Diba? May chuk-chakan blues. Siyempre, pag Bangag na sila sa party, diba? Mag-orgy na or kung ano pa man ang gagawin na, pag Bangag ka na. Right? Sabi ni Palangga, o sabi ni Ma'am Gina Peñas, dialysis hospital na may bayad din naman tapos nasa loob din ng NKTI. Oo nga, hindi talaga para sa Pilipinas, ay para sa Pilipinas at para sa bayan. You're right, Palangga. Sabi ni, para sa katotohanan, KLJ sa Davao, 75,000 people ang kasya, di naman umabot sa 32 billion. 75,000 people. Ilan ang capacity? Can you Google? Can you comment? Ilan daw ang capacity nun? Ng ano na yon? Ng arena na yon? Yung tapatayo nila? Hindi ko nabasa. But anyway, 75,000 people yung sa KOJC. Ayaw nga nilang kumita yung mga, mayroon tayong Philippine Arena. Ilan ang laman ng Philippine Arena? Okay, ang sinasabi nila kasi traffic daw doon sa Bulacan. Kahit na magtayo kayo sa Clark, kung ayaw nyong ayusin ang pagpapatakbo ng batas trapiko sa Pilipinas, hindi matatanggal ang traffic. Wala, sisingit, ganyan. Tapos pag nahuli, babayaran na lang yung police, mga tiwaling police o traffic enforcer. Hindi mangyayari yung sinasabi nyong hindi magkaroon ng traffic na bonggang-bongga sa Pilipinas kung hanggang ngayon ay bulok ang sistema. Sabi ni Duque, sa basic needs muna unahin. Exactly, di ba? Unahin mo muna, Marcos Jr., Clark, tourism. Well, ano ba expect yung Bangag kayo? Hindi ka kayo uunahin eh. 55,000? 55,000 daw yung Philippine Arena. Wala naman pupunta 55,000. Hindi pupunta ang mga turista sa Pilipinas. I'm telling you. Dahil bulok ang sistema ng gobyernong Bangag. Ito nga lang, sinasabi niyang nag-pledge yung ibang lahi napunta ba sa Pilipinas? Philippine Arena is 55,000 capacity. Diba? Walang pupunta na mga bata. Kasi sino ba yung mga concert goers? Taylor Swift na yan. Okay? Mga bata. Hindi papayagan ng kanilang mga magulang na pumunta ang kanilang mga anak at young age sa Pilipinas hanggat nakikita nilang Bangag ang nagpapatakbo. Hanggang nakikita nilang mataas ang rate ng mga gurguran. Ang daming missing children, sabi ni TJ, yes. Ngayon, hindi, kahit na ako, yung mga Junakis ko, yung kanilang mga kaibigan, gustong pumunta ng Pilipinas. Sabi ko, huwag kayong pumunta ng Pilipinas ngayon dahil baka magurgur kayo doon.
Dahil mga bagag ang namumuno. Maraming mga Filipino-Americans, yung mga immigrants na sinuspend muna ang kanilang pagbabakasyon dahil sa nangyayari ngayong mga krimen. Nasaan yung mga investors? Nasaan yung sinasabi ni Kuting na nag-pledge sa kanya? Nag-materialize ba yun? Wala. Dahil ang totoo, takot ang mga foreigners, even Filipino immigrants, mga kababayan from all over the world na pumunta sa Pilipinas ngayon o umuwi dahil sa bangag-bangag na gobyerno. Sabi ni Joe Jatang, hindi ako uwi hanggang presidente ay adik. That's true. So, inuuna, itong concert, instead na yung mga hospital na i-build sa inyo, wala nang investors kasi bangag na ang presidente, sabi ni Mazel, bagsak pa ang kanyang trust rating. Nakita niyo, very unpopular President Bangag. Kumpara natin uli kayo ang makakapagsabi niyan. In 2 years ni Duterte, during that time na siya ay presidente, pag si Duterte ay nagngal-ngal ng ngangabels niya, nagsalita sa labas, sa loob ng bansa, boom, 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 umaabot ng 100,000 live viewers ito. We're talking live viewers. Kaya mo si Bangag, after isang oras, niyang pag-live, 3,000 views, 4,000 views. Anong ibig sabihin yan? Walang amor ang taong bayan sa kanya kasi sinungaling siya. Hindi niya na-deliver yung mga pinangako niya, 20 pesos per kilo na bigas. Ito yung specialty hospitals na yan. Sige nga, sa mga budol, sa mga dugyot, 11.2 billion ang nilaan ni Kuting yan. Pag-upo pa lang niya, di ba? O bago siya umupo, yan ang pinangako niya sa inyo. Meron ba ito taga Region 1, 2, 3, 4, 5, Luzon, Visayas, Mindanao? May naipatayo bang isang specialty hospital si Bangag? Kidney hospital, heart center, meron, wala. Mag-comment kayo dyan. At pupunta ako, nasaan ang website, saan ang kanilang announcement na nagtayo sila. Wala. Sana ngayon napunta ang 11 billion. Kasi ang pinagkabalahan nila ay smuggling business. Sabi nga ni Trollbuster, smuggling ni Rubio at Makira ng droga. Ayan. So, wala ang tamlay. Sobrang tamlay ng Pilipinas. Unang-una, matamlay dahil hirap na hirap kayo. Dahil inuuna ng mga jutang ginimes na bangag na ito ang pakonsyerto dyan sa Malacanang. Kahit po kayo galit sa ngangabels ko. Dahil ako ay, sinasabi ko yung katotohanan, bulag ka ba, palangga? Na pinklawan? O na binudol ni Marcos Jr. na katulad ko, na ngayon tulog na pa rin? Na pinalabas nila few weeks ago, a week ago siguro yun, may pa-concert sa healthcare workers, nurses, doctors. May nakita ba kayo doon na mga ordinaryong nurses and doctors na inimbita nila sa Malacanang? Lahat ng gabinete, mga kamag-anak, kaklase, mga katsuktsakan, lahat ang nandoon sa concert. At multi-million din ang gastos doon. May pa-fireworks, paglamon, lahat. Ganyan po kalungkot ang kinasasadlakan ninyong buhay ngayon sa Pilipinas. Walang pagmamahal sa inyo ang bangag na gobyernong ito. And now, for the 2025 budget, pipirmahan ni Kuting ng ganon-ganon na lang ang 6.3 trillion budget for 2025. Imagine nyo, 5 billion in the 2024. Diba? Nasaan yung resulta? May nakita ba kayo na may pagmamalaki ninyo na resulta ng bangag na government na ito? Ano yung may papakita niya? Travel here, travel there, concert here, concert everywhere. Ayuda there, ayuda here. Nakapag-create ba siya ng jobs? Tumaas ba ang mga sweldo ninyo, mga palangga? Bumaaba ba ang mga presyo ng bilihin? Hindi. Kasi wala silang pakialam. And now, etong 32 billion na arena na ito o stadium na ito, ang ipapatayo, 32 billion. Marami pong gutom sa inyo. Inuna pa ang pag-construct ng building para sa concert kaysa sa ibigay sa inyo na livelihood program. Ang binibigay sa inyo ni Nick Marcos Jr. para siya nangangampanya,
10,000 ang declaration nila sa media na namigay sila, kunyari, pero napupunta sa inyo, magkano na? 1,000, 1,500. Hanggang kailan tatagal po? Kahit na 10,000 pa yan. Hanggang kailan tatagal ang 10,000 sa jobless? Kung ikaw ay jobless, bibigyan kita ng 10,000. Jobless ka. Sige, aabot po ba yan ng 1 buwan? Aabot po ba yan ng 3 weeks? 2 weeks? 1 week lang yan. Kahit sa dalawang may anak. 1 linggo lang ang pinakamatagal niyan. O gusto mo, asin ang ulam mo, dyan sa 10,000 pesos na yan, aabot na ng 1 buwan. Kanin lang at saka lugaw, asin, magdidil ka ng asin. And after that, what? Mga palangga na nakatanggap ng ayuda. So wala kang trabaho. Ito ang isaksak nyo sa utak ninyo. Hindi nyo kailangan ng ayuda ng one time. Ang kailangan nyo, long-term na oportunidad na masusustain po ang pangangailangan ng inyong mga anak. Bibilib ka ba kay Bangang Junior na bibigyan ka ng 5,000 sa one time, big time lang? And it's not big time actually, one time. Tapos after a month, sige pagbigyan na natin, inabot ka ng 1 buwan, pero hindi talaga 1 linggo. Ano na gagawin mo ngayon? Dahil naubos na yung inayuda ni Marcos Jr., na-picturean ka na i-post ka na ng media, na-i-post ka na ng presidential communications, wow, namigay si Bangang Jr. ng 10,000 sa ganitong area, gutom ka ngayon. Ano gagawin mo ngayon? Dahil nagkurto ang utak mo, mag-iisip ka ng magnakaw, mag-isip ka ng mang-hold up, mag-isip ka ng mangutang. Doon ka lang pupunta, naubos na yung 10,000 mo It's either mangutang sa'yo, kapitbahay mo, pareho mong mahirap. Mang-hold up ka ngayon, kasi kapit ka sa patalim. So, mang-hold up ka, kapag nahuli ka, gugurgur ka ng tao pag na-corner ka. Tataas ngayon yung crime. O ano pa? Third option, yung iba, nagugurgur sa kanilang sarili dahil hindi nila kayang bigyan ng mabuting buhay ang kanilang mga anak. Tama ba? So mag-a-agree ka ba mga bangag na supporter ni Puting na, wow, ang galing-galing ni Marcos Jr. kasi nagbigay ng 10,000 pesos. Pag gutom ang mga tao, kakainin kayo ng mga tao ng buhay dyan sa Malacanang. Parang apocalypse, sabi ni Reister kahapon. Diba? Magiging walking dead na ang Pilipinas hanggang sa itong mga zombie na ito na nagugutom, na mga kawawan natin palangga, kayo na ang kakainin na buhay. Sige nga mga kababayan, galit kayo kay Maharlika dahil ini-expose ko. Sasabihin nyo, oy, namigay naman si Marcos ng 10,000 pesos sa, sa area namin, ang bait-bait niya. Hindi po niya pera yan. Pera ninyo, yung 10,000 na yan. Di ba? Actually, hindi ka nakakarating na sa inyo 10,000 dahil ninanakaw nila. Di ba? Hindi nyo kailangan ng ayuda. Ang ayuda, pang-tamad lang yan. Ang Pilipino ay likas na masipag kung bibigyan siya ng oportunidad ng kanyang gobyerno. Ulitin natin. Pag pumunta kayo sa ibang bansa, di ba? Pumunta kayo, whether saang bansa, anong ginagawa ninyo? Kunyari, sa loob kayo ng bahay as domestic helper, di ba? Ang ginagawa ninyo pag day off ninyo, Saturday, Sunday, kung marunong kayo manggupit, mangulot, pedicure, mamasahe, ganyan. Naghahanap kayo ng pagkakitaan na pagsasidelines kasi may mga opportunities sa lugar na pupuntahan ninyo. Yan dapat ang inuuna ni Bangang Jr. na ang mga tao sa Pilipinas ay mayroon silang mga oportunidad. Kapag bawat tao na ay may trabaho o dumami ang mga trabaho sa Pilipinas, yung kapitbahay mo na dating nanglilimahid kung may trabaho na yan at ikaw ay manikurista, meron na yung pambayad sa'yo ng pamanicure. Uy, Inday Marlica! O, sabi ko, Inday, mukhang bonggang-bongga ang trabaho mo Bukas kukulutin kita. Bukas, Inday, di ba? Linisin ko yung manicurean kita, Inday. Yung mga ganon. Or mamamasahin kita, di ba? Kasi may mga opportunities, pareho kayong nagpa-function. Dahil binigyan kayo ng oportunidad ng gobyerno. Kung 5,000, 10,000, sabi ko nga, 1 linggo lang yan. Tapos, after ka na wala ng pera, 3 lang ang pupuntahan mo. Mang-hold up ka, mangutang ka. Sabi ko, walang magpapautang sa'yo. Dahil mga kamag-anak mo, hirap din. Or mag-gurgur ka. Kasi hindi mo nakayanan ang problema. Another spending 32 billion for that
32 billion, naglaan sila ng 32 billion para sa concert ni Taylor Swift at ni Coldplay. Ano ba importante? Si Taylor Swift, si Coldplay, o kayong milyon-milyong Pilipino na dapat binibigay ito sa inyong mga oportunidad din. Remember, ito, ulit-ulitin ko. Nung nanalo si Bangag inauguration, di ba nandyan ako? Nung time na nag-dinner kami, nandyan ang mga kamag-anak ni Lisa Tanas, na nakausap ko, yung mga kabinete niya. Natuwang-tuwa ako dahil nanalo si Puting. Nag-uusap kami, although mga saglit-saglit na yung mga pag-uusap dahil busy. Ano yung nasa isip ko noon na hindi naman ako part ng gobyerno? Ito yung mga ideas na gusto kong mangyari as Filipinos, regular na mamayang Pilipino na magkaroon ng ganitong programa. Diniscuss ko yun sa kanila. Dala. Sabi ng mga hitad, uy sila, Marlica, sila magtuturo sa Western Visayas. Maybe you can be part of our, yung mga program. So naman ako natuwa. Mga kamag-anak, ikaw, Paul Ledesma. Remember that? Although, lang yan, quick lang. Tapos, sino-sino pa yung mga kamag-anak, introduce ako kahit kanino. Sabi ko, okay, sabi ko, I'll try to, sabi ko na gano'n, kahit naman nasa Amerika ako, uuwi ako, ganyan, dadadadada. Sabi ko, paanohin natin si Lam, si Lisa Panas, di ba? Tulungan natin siya para gumanda yung image nila. At hindi natin siya tutulungan para mag-trolling, para kunyari maganda, hindi siya buton. Hindi, tutulungan natin sa gawa. Ang sabi ko pa nga doon sa mga nasa table doon, sabi ko maybe kung kunyari sa Western Visayas siya, pwede tayo magtanong sa may mga demographics naman yan Makikita mo na lahat sa census kung ilang tao ang nakatira sa barangay na yan. Kundi sa barangay Tagay na, kundi sa barangay 1 na ito. Di ba mayaman sila sa ganitong klaseng resources. Let's say for example, sabi ko nga, buko, punyo, di ba? So kung hindi pa develop yung yung barangay na yan, tuturuan mo ang barangay na yan kung paano sila gumawa ng organic coconut oil.